Ikaw, O Diyos, ay nananatiling tapat. At Ikaw ay mananatiling tapat magpakailanman. Hallelujah. Oh, people of God, let's continue to worship Him. Let's enter His courts, His presence, with thanksgiving in our hearts, with a humble heart, acknowledging that God is so faithful, He is sovereign, He is good. Hallelujah. Jesus, we worship You. God.
for every mountain, for every time you brought me through. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every morning, for every open door. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every morning, for every open door. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God can't believe how you love me. Our hearts are full of thanksgiving, dear Jesus. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. Oh, you've been so good to us. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For every morning, for every open door, I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord. I am blessed, I
I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved. Oh, there is healing. Jesus' Restoration in name. Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. You are so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good. With a thankful heart. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to One last time. Sing it with a thankful heart. God, you're so good. Thank you, Jesus. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Kung if you will look back, kung paano po siya kumilos sa inyo this week, sobrang ramdam niyo po ang kabutihan na meron siya. Indeed, sa moment pa lang po na nagising tayo sa umaga, nakakahinga po tayo, nakakakain po tayo, safe po tayo, even though may mga struggles, may mga challenges, nananatili siyang mabuti sa atin. Even though mabigat yung nararamdaman natin, even though may mga challenges po tayong hinaharap, nananatili siyang mabuti. Dahil hindi niya po tayo pinapabayaan. Hindi niya po tayo iniiwanan. And all because of, dahil yun po yan sa pag-ibig na meron po ang Panginoon po para sa atin. Ibang klaseng pagmamahal. Maraming man po tayong pagkukulang. Naging makasalanan tayo, pero ang pag-ibig niya po sa atin ay nandyan at hindi nawawala. Sabi nga po doon sa lyrics ng song na pinapakinggan ko po during my season right now, Panginoon, ang pag-ibig mo ay higit pa sa kayang ibigay ng mundo. Na higit po talaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito yung pagmamahal na walang kondisyon.
na hindi nagbabago, hindi nababawasan, at hindi nawawala because He is love. Yun po yung character na meron siya. If you're right now, you're feeling unloved, feeling mo hindi ka mahal ng Lord kasi ang dami mong nagawang kasalanan. Pero always remember that nananatili ang pag-ibig ng Lord para sa iyo. Sa simula pa lang, minahal na tayo by dying on the cross for our sins. Ito po yung masasabi natin na totoong pagmamahal at sapat na. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo, buong buo, ang pagmamahal ng Lord para sa iyo? Amen. Kamangamanghang pag-ibig. So right now po, as we prepare the communion elements, let's take this time to remind ourselves and remember what He has done for us dahil sa pag-ibig niya na walang kapantay para po sa ating lahat. So itaas po natin ang tinapay at juice. The bread signifies the body of Jesus that He has chosen. He has chosen His body to be broken to make us whole. He paid for our sins. He endured everything para sa ating pong mga makasalanan. Ang juice that represents the blood of Jesus, which was shed to establish a new covenant. The blood that's sinless, pure, and perfect blood so that we can be accepted before God. By His blood, we experience complete forgiveness of our sins. By His blood, we experience the new covenant, a transformed life na kay Jesus lang natin mararanasan. Sabi po sa 1 Corinthians 11 verse 23 to 25, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.'" Verse 25, "In the same way, He took the cup of wine after the supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it.'" So let's pray po. Lord Jesus, our Savior, we bow before you in humility, and as we take the bread, nag-represent po nito that your life that was broken po para po sa amin. We remember your faithfulness sa buhay po namin. Nananatili, Lord, ang pangako na meron ka para sa amin. You took the pain para sa amin, namatay ka para sa amin. Salamat sa tinapay na meron kami, that you are indeed the bread of life that will sustain us, that will nourish us para harapin ang bawat araw na meron kami here on earth, para bigyan kami ng strength, para labanan ang meron ang hinaharap namin here. And by your pure blood, nararanasan namin ang healing, forgiveness, protection, security. And as we take the juice that symbolizes your blood, bigyan niyo po kami ng malinis na puso. Alisin mo ang hindi pleasing sa'yo. Ilagay mo sa aming puso at isipan na wala kang ibang tinitingnan kundi ang aming mga puso. Through your grace and mercy, we receive salvation. And as we take the communion, we want to recommit our lives to you. Fill us with your powerful spirit. Hayaan mong maramdaman namin ang renewed heart and transformed life na nagagaling sa iyo ngayong araw na to. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's take the bread and the juice po. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay para po sa ating Panginoon? Lord, salamat sa kabutihan mo. Lord, salamat sa pagmamahal mo. Lord, salamat everyday mong pinaparamdam ang pagmamahal na meron ka sa amin. Lord, hayaan mo sa service na ito, patuloy kang magpakilala. Patuloy mo iparamdam ang presence na meron ka. Patuloy mong iparamdam na hindi kami nag-iisa sa buhay na ito. Patuloy mong iparamdam na ikaw, yung Diyos na buhay. Ikaw, yung Diyos na nakikinig ng panalangin namin. Ikaw yung Diyos na may care sa amin. Ikaw yung Diyos na nandyan para sa amin, Lord.
Hayaan mo, Holy Spirit, we welcome you in this place. We love you, we honor you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at maaari na po kayo makaupo. Yes, malakas na palakpak para sa Kanya. He deserves it. Maraming pong pasasalamat para sa Lord dahil sa matindi niya pong ginawa. Pagkilos during our Unstuck YA retreat, of course, that was held last month. Pero nakakatuwa po dahil alam kong maraming paraan na ginawa ang Panginoon upang i-challenge at patuloy po naturuan ng ating mga young adults upang mag-move forward and be unstuck. Amen po ba? So, sana po sa susunod na magkakaroon ulit tayo ng mga retreats or camp. Parating po ngayong August, I'm praying na we can somehow make time and invest para po dito dahil yes, pwede tayong katagpuin ng ating Panginoon pero may kakaiba din po siyang ginagawa on the day mismo ng events or ng mga time na katulad po ng ganitong klase ng gawain. So we thank the Lord for that. And of course, magandang umaga po sa bawat isa. And it is great po na makita ang bawat isa na narito upang purihin ang ating Panginoon. Amen po ba? Kayo ba ay masaya na nandito kayo? Pwede ba tignan niyo ang inyong katabi at batiin niyo po ng magandang umaga? Welcome po sa ating 10:15 a.m. service and I believe na meron pong gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Pwede po bang tayo manalangin? Panginoon, in-offer namin at binibigay namin ang oras na to sa iyo. Salamat, Lord God, for giving us opportunity like this where we can gather together. At patuloy, Panginoon, na magkaroon kami, Lord God, ng undivided attention para sa iyong salita, para sa iyong revelation, para sa mga bagay na gusto mong ituro sa bawat isa sa amin, Lord God. We offer ourselves to you, Lord God, and we continue, Lord God, to surrender everything, Panginoon, sa iyo, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na katagpuin mo ang bawat isa sa amin. Ikaw ay mag-minister, Panginoon, ngayong oras na ito. At patuloy, Lord God, na kami ay baguhin mo, Lord God, at ang will mo, Panginoon, ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, Lord God. We continue, Lord God, to praise you, to glorify your name. Ikaw ang pinaka-importanting presensya sa kalagitnaan ng gawain na ito. At patuloy, Panginoon, na sa iyo namin, Lord God, binibigay, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, ng aming papuri, ang aming pagsamba, at ang aming kalwalhatian para sa iyo at sa iyo lamang, Lord God. We give you all our praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayon pong buwan ng July, we have an exciting series po. And the title of our series is The Lost and Found Department. Actually, pag sinabi natin Lost and Found Department, isa lang yung nasa isip po natin, tama po ba ako? Yung meron tayong mga nawalang bagay, mahalagang bagay, and dito natin pwedeng hanapin. Tama po ba ako? Department, Lost and Found Department. And when was the last time that you lost something so precious sa inyo? Meron ba? Meron bang very recent lang nawalan kayo? Isa lang kamay ang nakita ko, so wala. Talagang grabing ka-organize at kagrabe po ninyong kagaling sa lahat ng mga bagay. I believe po na hindi po siya nasusukat sa yung malalakihang mga bagay lang and then dun mo lang sasabihin na importante itong bagay na to. Minsan, even the simple things po sa buhay natin, pagka ganun siyang kaimportante o ganun natin pong binibigyan halaga ang isang bagay, sobra pong affected tayo pag nawawalan tayo. Yung susi halimbawa ng bahay natin. Naalala ko nung nawawala yung isang set ng susi ko kasi nandun lahat. Nandun yung susi ng cabinet ko, nandun yung susi ng lahat ng gate sa bahay namin, nandun yung susi ng kwarto namin dito sa opisina sa baba, nandun din yung sa vault, lahat po nandun. So lahat po yun iniisip ko na, sabi ko, naku, paano ko ba lahat mapapa-duplicate ang mga susi na yan? Hindi lang yan yung wallet mo. Diba? Naku, wala nga naman yun, Pastora, 20 pesos lang. Pero di ba nandun ang ID mo, nandun ang love letter ng asawa mo. Nandun yung pinakatago-tago mo talagang binigay na $1 sa'yo ng kapatid mo. Tama po ba ako? So, importante yun sa atin. Mukhang maliliit na mga bagay, pero pag importante po, so precious at binavalue natin ang mga bagay na yan, affected tayo. Hindi lang po tayo nalulungkot, nangihinayang tayo, at ewan ko po sa inyo po, no? Pero ako po matinding pag-iisip yung ginagawa ko. Saan ako nang galing? Paano nawala? Nung pumasok ako ng kwarto, bit ko pa ngayon, nawala na. Meron ba kayang ganon? So iniisip ko mabuti kung saan, paano, kailan ko naiwan o nawala yung mga bagay na yon. Because losing something so precious can have an expensive
consequences sa atin. Katulad ng mga nabanggit ko, mukhang maliliit na mga bagay, pero di ba, in a way, merong ikokos sa'yo ito. Alimbawa lang po, kung meron kang 15 na susi dun sa keychain mo, di ba, alam mong 15 yung duplicate. Magkano ba duplicate neto? 150? Magkano ba? 100? So, 15 pieces na ganun. So, at the same time, hindi mo alam kung kaya mo pang i-duplicate kung may duplicate. So, there is fear that we'll never find it. And when you find something that has been lost na mahalaga po sa atin, anong nararamdaman natin? Di po ba tayo feeling relieved tayo? May relief sa part natin. Hindi lamang po yun, at the same time, I bet lahat po tayo masaya pag nakahanap tayo ng mga bagay na hinahanap natin. Natatandaan ko nung nawala ang cellphone ni Pastor Raymond nung time na siya ay bumibili ng sapatos. Kaya every time po na makikita niyo yung, yung Milano yata yun, sa SM, dyan nawala ang cellphone ko. Nawala po yung cellphone niya, hindi niya na po mahanap kasi nakuha na. Medyo natignan pa namin kung saan o nasaan yung may hawak, pero after that, pinatay na, hindi na namin makita. Pero pag nahanap mo yung isang bagay na hinahanap mo, o yung nawala sa'yo, masaya ka, at the same time, you feel relieved. Hindi lamang po yun, I think, talagang sasabihin mo sa sarili mo, iingatan ko na to, hindi ko na to iwawala. Ako po yun. I-set po muna natin ang ating foundation dahil ito po ang ating pag-uusapan the whole month of July. And the month series will be from Luke chapter 15. Dito lang po tayo iikot. And Jesus tells four stories that gives illustration, 4 din pong illustration in these 32 verses. So meaning ang Luke chapter 15 may 32 verses at ito po ang kanyang dinidiscuss at tinatakel. These 4 stories show how in the middle of being lost, there is one who is searching for one that was lost. Tama, no? Hindi lang pala tayo ang naghahanap. Meron pong naghahanap pagka po in the middle of being lost. There is one who will not grow weary nor get tired until he finds kung ano ang nawawala sa kanya. And we are given illustration of those who go all out search. Hindi lamang po all out search, pero victorious in finding what they are looking for. Ito po yung makikita natin, mababasa natin at maaaral natin all throughout this month. This series in Luke chapter 15 describes God's actions and attitudes when He's confronted with something that's lost. Definitely, pag sinabi po natin na something that's lost, pagdating po sa Panginoon, we are not talking about the precious things na pwede nating isipin, pero we are talking about human being, a person, human being made in His image. Ganun ka-importante, ganun ka-apektado, at ganun niya po gustong hanapin ang nawawalang human being na mismo siya ang nag-create. And let us accept it or not, once in our lifetime, hindi ko po alam kung in the midst of this group, we are lost. Tama ba? And praise God dahil po someone is there who is looking for us, who have found us. This chapter tells about His immeasurable love. Sabihin niyo nga po, immeasurable love. Hindi mo masukat, napakalawak, napakalalim, napakalaki. Immeasurable love for us and how He has gone to great lengths to find that which was lost and bring us back into His fold. Jesus here dealt with the lost and how God's desire to see them saved, to see them redeemed, and to see them restored sa fellowship. Hindi po hanapin para lang mahanap, pero sila ay hanapin upang magkaroon ng fellowship with Himself. And we'll learn about His perseverance, yung resilience ng Panginoong Diyos, in seeking after us and finding us when we have gone far away from Him. Hindi lang pala gamit, pati tao nawawala. And this series will also teach us not only the great gifts Jesus had for us nung siya ay tao pa o nandito pa sa earth, sa mundong ito, pero sinasabi rin po nito yung great compassion na meron po siya habang siya po ay nagro-rule and reign ngayon na dahil po siya ay nag-ascend na. Nandun na po siya, he rules and he reigns from heaven over His people, and ito po ang merong puso ang Panginoon sa mga tao na wala pa sa Kanya. Compassion. And the central theme of this series is that of lost things being found. Yan lang po, wala nang iba. Pero gusto ko pong gunitain ng bawat isa sa atin kung paano po tayo nasumpungan o nahanap ng ating Panginoong Diyos. And this vivid account of searching, saving, and shouting, we can see a clear picture of the love, longing, and labor of the Lord Jesus for the lost. And we do not want to miss this today. Amen ba?
And minsan po, no, nasa isip natin, pagka po dinidiscuss ito, tapos na ako dyan eh. Napagdaanan ko na yan. Nasumpungan, nahanap na ako ng Panginoon. Pero kapatid, gusto ko pong tingnan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. And at the same time, that compassion God has for us nung tayo ay lost pa, it's the same compassion that God wants to challenge us para maramdaman natin sa mga taong wala pa dito o wala pang personal relationship sa ating Panginoon. Tingnan lang natin ang ating mga pamilya. Tama po ba ako? Mga pamilya natin, meron pa po sa pamilya natin na hindi pa talaga nagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Relatives po natin, mga far relatives po natin, hindi lamang po yun sa komunidad natin, sa trabaho po natin, o kung saan man po tayo nilalagay ng Panginoon. And we do not want to miss this today. And if you think you are lost today, hindi lamang po to have that same compassion para po sa maramdaman ng same compassion ng Panginoon para po sa atin, pero gusto po natin marinig, maintindihan kung paano natin mararamdaman o mapupuntahan ang way na pinipili at tinuturo ng Panginoon sa atin. Now, kung sasabihin mo naman, tapos na nga ako dyan, okay na ako. I want you to remember how God is great, how God is good dahil po tayo ay Kanyang niligtas. Amen po ba? Yung mercy niya, yung grace niya, yung Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin kung bakit nandito tayo. Araw-araw nakikita natin ang grasya, biyaya at pagmamahal ng Panginoon sa ating mga buhay. It will pave way para po tayo ay magkaroon ng grateful, thankful heart para po sa Kanya. Amen? Amen. Now, because Luke 15 is a stories of lots of lostness or being lost. Marami po siyang story, 4 nga po. We need to know the context in which they were taught. Dapat alamin natin kung ano yung reason, kung bakit one illustration after illustration, nagbigay siya ng mga ganitong storya para i-illustrate yung ganitong sinasabi natin na dating nawala pero nakita na. Sabi po dito, Jesus got to have a reason for it kung bakit niya po binigay ang 4 na stories na ito. And let us read Luke chapter 15 verses 1 to 2. Ito po yung context niya. Sabi po dito, now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, and this man welcomes sinner and eats with them. Sabi po nila, nung pag daw po si Jesus at kanyang followers ay kinonfront po ng mga Pharisees at ng mga religious leaders, up front, ibig sabihin talagang confrontation ang ginawa po. Something daw po yung ginawa nila that is basically very obvious na pag-disobey po ng tradition nila. So, pag nakita talaga nila na nag-disobey si Jesus at ang followers niya, they will confront him, tatanungin niya agad-agad. Pero sabi po dito, sa mga ganitong simpleng mga bagay, hindi nila makitaan ng grounds kung bakit nila i-confront si Jesus. Tumatahimik po sila, ibang way ang ginagawa nila. When Jesus went out about simply doing things na hindi po nila gusto, pero hindi nila makitaan ng mali ang mga ginagawa nila. Rather than speaking to Him directly or confronting them, ang ginagawa po na they grumbled among themselves. Alam niyo yung mga marites na, tingnan mo, ano ginagawa? Tingnan mo, tumayo, bago ang damit, bago ang sapatos, may bag, may ganito, pero may utang sa akin yan. Marami tayong mga ganun, di ba? Yung naggagabo kayo nag-uusap. And ito yung ginagawa nila because hindi nila talagang makonfront si Jesus dahil hindi nila makitaan kung ano bang mali. Simple, pero naiinis sila, naapektuhan sila, so they grumbled among themselves. And this is exactly what happens sa verses 1 to 2. Many people are coming to Jesus during this time. Bakit? Curious silang lahat, mapakinggan, ano tinuturo nito, nagpapagaling. Sobra yung mga tinuturo, kakaiba. Kesa dun sa mga Pharisees at religious leaders, puntahan natin, i-follow natin ang Jesus na ito. And from our text, they are all following Jesus, are inclusive po dito ang tax collectors and even sinners. Of course, meron din po sigurong mga righteous o mga tao na talagang kasama doon po sa mga Pharisees o mga religious leaders. Pero hinighlight po dito tax collectors and sinners. It's for certain that Pharisees don't get close to these people. Ayaw nilang kahit maging close man lang sila o kaya makasama sa grupo. Yet this Nazarene, Jesus eats with them, accepts them, laughs with them, even cries with them, baka po may ganong pagkakataon, has fellowship with them. Maybe hindi lamang po yon, even prays for them and with them.
And ito po yung reason kung bakit po they are attracted to Him. Iba kung paano niya kami itrato kaysa sa mga religious leaders. Iba ang tinuturo nito, iba ang mga bagay na ginagawa niya. Kaya sila ay attracted kay Jesus. Someone of real worth has given them attention. This love that made them feel important that's never happened before. Evidently, Jesus spending time with sinners aggravates the Pharisees and yung mga religious leaders. Naiinis po sila. They are hard-pressed to find anything with which to back up their attitude about it. They just don't like the idea that Jesus gives attention to these people na hindi naman nagbibigay ng atensyon kung ano yung tinuturo ng mga Pharisees at ng mga scribes o kaya ng mga religious leaders. So all they are left with is their pretty little grumblings. Yun lang. Mainis, ibig sabihin talagang, alam mo yun, mag-grumble about everything that Jesus is doing and the disciples. Jesus got into trouble with his Pharisees because he hung around sinful people. And this is what he wanted to teach them along the way. Ito talagang obviously, gusto niya pong intentionally maituro sa kanila. Jesus came to the world for lost, hurting, sinful people, and he reached out to them. That's why, ito yung gustong-gusto niya. Nagpa-follow sila, curious sila, attentive sila. Gusto nilang malaman kung ano yung mga bagay na tinuturo ko. Kinukuha niya po, ginagrab niya po ang lahat ng attention o ng kanyang opportunities para po dito sa mga lost, hurting, and sinful people. He is reaching out para po sa kanila. As if he was saying, hey, mga scribes o mga Pharisees, I hang around with the sinful people because hindi lang kayo ang mahal ng Diyos, mahal din sila ng Diyos. Hindi lang kayo ang pinahalaga ng Diyos, sila rin ay pinahalaga ng Diyos. At hindi lang kayo ang gusto niyang umuwi, kundi sila ay gusto rin ng Diyos na umuwi ang mga tao na ito sa Kanya. Kaya nga yata, Jesus said on another occasion, for the Son of Man have come to seek and save the lost. Hindi po para lang magpadami, hindi lamang po sa mga okay ng mga tao, sa mga passionate na tao, o kaya sa mga dedicated, committed na tao. Ang kanyang focus, those that are lost, He is seeking them and wanted to save the lost. And that's the point. Jesus doesn't want people to remain in them being lost. It's not that He's attracted sa kanilang lifestyle. Alam ng Panginoong Hesukristo kung ano yung mga maling ginagawa nila, pero He wants those who have been lost to be found. Gusto po ng Panginoong Hesukristo na sila ay i-redeem, na sila ay i-reclaim, and this is the reason kung bakit po Jesus uses 4 illustrations to teach them the value of every lost soul. Grabe po, no? Every lost soul is so important, so precious, valued pagdating po sa ating Panginoong Diyos. So let us start with the first story in this week, in week 1, and of the series, and the title of today's message is The Lost Sheep. Sabihin nyo nga po, The Lost Sheep. All of us are aware sa story po ng lost sheep. Alam na natin yan from Sunday school hanggang ngayon, para po naririnig na po natin yan. Kabisado, pamilyar, alam na po natin. Let's read from chapter 15, verses 3 to 7. Sabi po dito, then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Tatlong bagay po ang gusto kong makita natin sa verses 3 to 7 o sa binasa po natin. And let us examine these verses together today. Number 1 po, we want to talk about the shepherd's compassion. Compassion. Sabi po dito, Luke chapter 15 verse 4 says, suppose one of you has 100 sheep at nawala daw yung isa, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? May na-research po ako, sabi ko, talaga ba iiwan niya ang 99 just for one? May na-research po ako, sabi doon, nilagay niya naman daw po sa pen ang mga sheep. Yes, open area siya, pero nandoon nakaayos po silang 99.
Hindi po sila, kasi yung nasa isip natin, no, pinabayaan. Iniiwan na lang basta-basta. 99 verse 1. Parang ganun po yung nasa isip. Hindi po. Of course, ganun din kamahal ng Diyos kung anong pagmamahal meron siya sa one lost sheep. Ganun din po yung kanyang pagmamahal sa 99. Tama po ba ako? And I think hindi po siya pinabayaan o binaliwala lang na nandyan. So sabi po dito, this illustrates yung love at compassion ng shepherd dito. And sabi dito, the word compassion translated from the word compati. Sabi nyo nga po compati. Which means to suffer with. To suffer with. And this word means others' heartbreak becomes your heartbreak, and others' suffering becomes your suffering. And it is the same way God's compassion can be greatly described in this way. His compassion is a deep emotion, being deeply moved by a human suffering. Alam niya ang destinasyon ng mga lost soul, ng mga lost sheep. Alam niya that it will be a ruining path. It will be something that is destructive para po sa kanya. It will be something na hindi safe para dito sa lost sheep na to. And alam niya ang hangganan, destination. At alam po natin yan for the lost souls. Alam po natin na kung saan sila mapupunta. And this is exactly yung concern po o yung deeply move ang Panginoong Diyos para po sa kanyang mga nilalang na kung saan walang personal relationship kay Jesus, hindi tumanggap kay Jesus bilang Lord at Savior ng kanilang mga buhay, they are deeply moved by their suffering. And that is the compassion, the deep emotion na meron ng Panginoong Diyos para sa kanila. Now let us discuss what the shepherd's compassion that was shown in verse 4 here. The shepherd's compassion, unang-una, is for a lost sheep. Kanina po, nabanggit ko na po. The word lost is the same word that is translated in John 3:16. It's equivalent to the word perish. No? Parang sabihin na natin na wala lang. Pero ito perish, ito na po yun. Parang magkahalintulad po sila. It means to be lost, ruined, or destroyed. In other words, this little sheep is in great danger. It is headed for ruin. It is headed for destruction. The shepherd knows this and is concerned about the condition of the sheep. He is moved or he has this deeply compassion para sa kanila to do something para i-save ang lost sheep na ito. Nawawala, nagugulumihanan, nalilito, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung anong gagawin, sinong pakikinggan. And he is deeply moved by this suffering ng lost sheep na ito. That's why gusto niyang gumawa ng something to save them. And the shepherd knows that this sheep was lost, hindi dahil po sa kanya, o kung ibang kasalanan, dahil alam niya po that this sheep wandered away. Mismong siya ang nagdesisyon, siya ang gumawa ng paraan kung bakit siya nawawala. Hindi lamang po yun, it is lost by its own fault. The sheep was lost because of its own foolishness. And from here, we cannot but relate to that foolishness or the foolish sheep who wandered away from the safety of the flock shepherd by God. Alam na alam po natin kung sino ito. Dati tayo to. Tama po ba ako? We wrestled with sin a long time ago bago po talaga tayo dumating sa point na kung saan naniniwala po tayo kay Jesus at nagre-repent tayo from our old ways. And during the time we are not yet with Him, God fully known our lost condition. And not only us, but He knows the lost condition of humanity. Sabi sa Isaiah 53:6, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ito ang nakakatakot sa humanity, o sa condition ng humanity, when they do not acknowledge na sila ay lost. When hindi po nila na-acknowledge na sila ay nawawala at wala po sa Panginoon. Na-acknowledge nila na okay ang buhay ko, maganda ang nangyayari sa akin, manage at handle ko ang buhay ko. Pero you know what? Every one of us knows, alam po ng bawat isa sa atin that we need a Savior. Wala nang iba kung hindi ang Panginoon. Wala nang ibang pwedeng makapagyabang sa Panginoon dahil alam po natin that deep inside us, there is something that can only filled by Him and Him alone. 1 Peter 2:25, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. He knows our destination, which is hell, and the end of the road for every soul that do not have that personal saving relationship with Jesus Christ. Amen po ba? Number 2, ano daw po pa yung shepherd's compassion for a loved sheep?
Though this sheep may have wandered away from the shepherd, but that one little sheep is still so precious to him. Napakahalaga pa rin po. There was value in that sheep, and the shepherd wanted it returned to his flock. He cared about that one little lost sheep. Siguro po, no, hindi kompleto, hindi magiging mapayapa, o kaya talagang walang pwedeng makapagbigay ng satisfaction sa Panginoon, kundi ang makita ang kanyang mga nawawalang anak na bumalik at manumbalik sa Kanya. Marami pong iniiyak, hindi lamang po tayo ang umiiyak sa mga gusto natin na abutin para sa Panginoon, pero even Jesus Christ, even God, even the Holy Spirit are crying. They are desperately wanting for all of them to have an open mind para tanggapin po ang Panginoon bilang Diyos sa tagapagligtas nila. Same with God as our shepherd. The good shepherd loves the lost sheep in this world. He loved the lost sheep as much as He loved the other sheep who is already His. Kaya nga po tayo ng mga nag-iisip, okay na ako wala na ako dyan Pero kung gaano kanya kamahal, ganun din siguro ang pagmamahal. O ganun din, hindi siguro, ganun din ang pagmamahal na meron ng Panginoong Diyos para sa kanila. Kaya nga hindi tayo tumitigil sa pag-abot sa iba. Hindi tayo tumitigil na pang events lang o kaya mga something lang na mga bagay, yung commitment natin lalong ididipin. Pero di ba aside from that, we know that God is giving us that spiritual gift para bakit ma-empower at umabot pa ng maraming tao para sa Panginoon Jesucristo. No matter what, God loves us. Amen? Convinced ba kayo doon? Parang kokonti ang convince How do we know? First, Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Second, He showed it what? In Romans 5:6-8, you were at just the right time when we were still powerless. Christ died for the ungodly. Tayo po yan. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. Ito po ang ginawa ng Panginoon. Hindi niya lang pinaalam, hindi niya lang sinasabi, pero ginawa niya rin po. Pinakita niya rin in action kung anong klaseng pagmamahal yung sinasabi niya po sa atin by giving His life for us. If you ever doubt the love of God for you, then look further sa kung anong ginawa ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo para sa bawat isa po sa atin. Amen po? Pangatlong compassion ng Panginoon for a lone sheep. A lone sheep, imagine it was just one sheep. Just one sheep was missing. Yet the shepherd still went. Another shepherd might have counted the personal cost and decided to let the one sheep go and be lost forever. Baka nga po yung iba, sabi ko nga sarili ko may 99 pa naman ako, baka okay na to. Isa lang naman ang nawawala, baka pwede nang pabayaan. Pero hindi But this shepherd saw the value in just one sheep and he went after it. Imagine he left the 99 whom he also loved and valued for the sake of finding and pursuing that one lost sheep. Jesus, the good shepherd, came to the world to die for the lost sheep. I am convinced that Jesus Christ came into this world to die because He deemed every lost soul precious. Tama ba ako? Ngayon po, inisip natin yung mga tao na, alam mo yung gusto nating abutin o gusto nating sharean. Pero gusto ko pong isipin nyo rin yung mga taong kagalit ninyo. Yung gustong-gusto nyo sabihin na bahala siya sa buhay niya. Ayoko anything na gawin o wala any involvement sa kanya dahil inis o galit ako sa kanya. Yung talagang yung threat na sinasabi po, dinidiscuss natin last time. Yung para ka na talagang nag-uunga po sa galit. Gusto ko isipin mo rin sila ngayon. Galit ka man sa kanila, pero mahal na mahal sila ng Panginoon. Pwede rin nating sabihin, marami na rin naman, bakit kailangan panghanapin yung iisa? Pero paano kung ikaw yung isang lost sheep na ito? Habang inaaral ko po siya, nasa mind ko, ibang mga tao, o kaya ibang mga, alam mo yun, parang challenge ako ng Panginoon para abutin sila. Pero naisip ko, paano kung ako kaya yung lost sheep? Tapos inisipan ako ni Ate Dang, sabi, isa pa ba? Yung isang yan na si Aileen, hanapin pa ba yan? Ang dami naman natin. Okay na to. Di po ba? Parang kung kayo naman. At sabihin ko naman, si Dang nawawala. Ay, wag na natin yan. Hinanapin. Okay na tayo. Majority na to. Wag na. Pero hindi po ba? You might as well say, buti na lang hinanap ako ng Diyos. Buti na lang nasumpungan ako ng Panginoon.
Same with others, we can never question His love for them as well. Just as Jesus died for you, Jesus also died for them. Again, Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Now, going forward, punta po tayo sa verse 5, it says, and when He finds it, He joyfully puts it on His shoulders. This verse shows the shepherd's commitment. Hindi lamang pala yung kanya pong paghahanap sa atin at hindi lamang po pala yung kanyang pagmamahal sa atin, pero may commitment pala ang Panginoon para sa kanyang mga creation. Sabi po dito, no matter where this shepherding lead the shepherd, especially during difficult times of being a shepherd, maaring pagod na tong shepherd na to, maaaring gutom, maaaring ang dami niya nang iniisip, marami pa siyang gagawin, marami pang to-do list, pero sabi dito, even in these difficult times, he has the most comforting commitment na ibinibigay niya at ina-assure niya sa kanyang sheep. No, minsan nakala natin the shepherd, siya yung boss, siya yung okay na okay, pero hindi eh. Yung pangangalaga niya kung paano siya talaga magbigay ng kalinga sa bawat sheep na ito, with commitment pala ang mga bagay na ito. What does the shepherd commitment is telling us about? Letter A, it was a sacrificial commitment. Medyo yan ko lang po ang inyong imagination. When the shepherds realized the sheep was missing, may isang lost sheep, binilang niya, pagkatapos niyang bilangin, may isang nawawala. He returned to mountain. Di ko alam kung gabi na po ito, o tanghaling tapat, o hapon na. Pero he faced the darkness, o kaya kung mainit, yung kainitan, sinuong niya yan. He was hungry, wet, and cold. He keeps on calling for the sheep. Asan ka na? Ewan ko kung paano tawagan ng sheep. Kayo na lang po mag-imagine nun. Pero tinatawag niya at wala siyang naririnig na reply. He was tired but persistently continued to search. When he heard the howls of the wolves in the distance, he knew his sheep was in great danger. He urgently set off in that direction without thinking how unsafe it was for him. Alam mo yun, yung makita niya na, merong mga lobo, merong mga wolves na pwede talagang kainin yung sheep ko. Kailangan puntahan ko na, kailangan unahan ko itong mga wolves na to. It's unsafe for him, pero hindi niya po inisip yun. All he was thinking was to be able to find his lost sheep. For the shepherd, the search was dangerous and death was a possibility. Hindi niya po inisip yun. Bukas na lang pag okay na. Bukas na lang pag maliwanag. Bukas na lang pag nakatulog ako, baka pag-drive ko. Imagination ko lang po yan, ano. Pag-drive ko, medyo mabangga pa ako. Hindi na, okay na yan. Wag na lang. Hindi lang tayo pinursu ng Diyos. God gave His Son and Jesus willingly gave His own life para po sa atin. And that is, sabi nga kanina ni Dana, yun yung expression ng pagmamahal na meron ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And hindi lang pagmamahal, pero that is His commitment to each one of us. When He is there sa cross of Calvary, nandun siya, at alam niya po kung ano ang kanyang dinadanas o alam niya ang kanyang hahantungan. Bawat pangalan at bawat mukha ng bawat isa sa atin ay nakikita niya. And I believe, habang po kahit na masakit o kahit na hirap yung kanyang kalooban o nag-iisip siya, bakit ako nandito sa sitwasyon na to? Hindi naman dapat. Pero you know what? Looking at us, each one of us, na masasave at patuloy nakakilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, that eternal life has been assured and heaven is a promise from Him para po sa atin. I believe, iindahin niya po ang hirap at patuloy na haharapin niya yung death na yun. For the Lord Jesus, death was an absolute certainty. Certainty ng bawat kaluluwa na tumanggap sa Kanya at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas. John 10:11, I am the good shepherd lays down his life for the sheep. Ano pa pong commitment? It was a successful commitment. May victory sa commitment na to. Hindi po basta lang commitment, tapos tignan natin, check and balance, tingnan po natin ang trial and error, o kaya parang tignan natin, i-test natin ang waters kung magpo-work o effective. Hindi po. Success is assurance para po sa atin. He fearlessly faced all dangerous factors that he may encounter just to find the one lost sheep. When he found the lost sheep, he went to his crying sheep and gently pulled him out of the thorns and away from the edge of the cliff. He bathed his wound and applied healing ointment. Then he took him in his arms and tenderly carried him home. Sabi po, saan nilagay? Sa shoulder. The shepherd did not stop until his mission had been completed and the sheep had been found. Pagod, maraming sakripisyo,
maraming commitment, maraming ibinigay, pero kung ang end naman nito ay mahanap ang isang lost sheep, worth it ang lahat ng binigay at sinacrifice ng ating Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Jesus, in the same way, never or did not stop on the quest until He was able to cry, "It is finished." Akala natin, nung sinabi ni Jesus na it is finished, tapos na yung kanyang paghihirap at pigati. It is finished because alam niya po kung ano ang worth nung kanyang ginawa para sa kaluluwa ng bawat isa sa atin. It is finished dahil tapos na ang pagmamay-ari ni Satan sa bawat isa sa atin at slave tayo sa mga kasalanan na meron po tayo. It is finished dahil alam niya na tapos na ang work ng kaaway sa buhay po natin. Dahil victory always comes from Him and it is only Him who can give it to us. Amen ba? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? John 19:30, when He had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, He bowed His head and gave up His spirit. His labor had not been wasted, but He returned to the fold with the very thing He went after. It may appear to us that God's cause is failing in this world. Kaya nga po sa Satan, feeling niya nanalo siya. Nung time na namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo eh. Akala niya tapos na, okay na. Pero, sabi po dito, mukhang nag-fail siya, but Jesus will not be disappointed by the harvest He will reap from this world. Bawat isa po sa atin is a harvest from what He has done sa cross ng Calvary. Pwede bang tingnan mo ang katabi mo? Sabi mo, harvest ka. Isa ka sa harvest. When we arrive home in glory, we will learn that the Good Shepherd perfectly fulfilled this mission, and all those He saved by His blood will be home in heaven. John 17:24. Father, I want those You have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory You have given me because You loved me before the creation of the world. Hindi lamang po shepherd's compassion, commitment, and now in verses 6 to 7, basahin po natin, sabi po dito, and goes home, then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. So let us look the shepherd's conquest. Pag sinabi pong conquest, this is the last na po, pag sinabi daw pong conquest, it's the act or process of conquering. Yung napagtagumpayan niya. And what is the shepherd's conquest be? Number 1, it involves rescue. Alam naman po natin yan. May rescue na project o may rescue na plan para po sa atin. And the sheep has been found and is rescued from the danger in which it had been. The word saved means to rescue from all harm and danger. And minsan, pag sinasabi po nating harm and danger, physically lang po ang naiisip natin. Pero kapatid, usapang kaluluwa po ang pinag-uusapan natin dito. It's a spiritual harm and danger ang nasa atin po, ang nakasalalay po sa bawat isa po sa atin dito. That is what the great shepherd does for all His sheep. Tulad natin, He delivers us from the danger and the damage of our sins. Alam po natin, once we were slave ng kasalanan, malaki ang nagagawa nito. We are in chain. Pero di ba pinalaya na tayo ng Panginoon at patuloy na inalis ang punishment at penalty sa bawat isa sa atin. Si Jesus Christ ang kumuha nun para sa atin. Tayo dapat ang susuong nun. Tayo dapat ang raranas ng penalty at punishment na yan. Pero because of what Christ has done, that once sacrifice na ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo, wala na po tayong gagawin ganon. John 3:18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Pangalawa po, hindi lamang po rescue, but it involves rest. And gustong-gusto ko rin po to because the sheep is not responsible for getting itself home. Sabi nila, ibang-iba raw ang sheep sa ibang mga animals. Yung dogs daw, yung aso, o kaya yung pwede rin daw yung horse, they can find way para talaga bumalik sa kanilang master o sa kanilang amo. Tama ba? Kahit nga yata pusa tama ba? Kahit nga pusa, ilagay mo sa plastic, magugulat ka, bumabalik-balik pa rin sa inyo Pero sabi po dito, hindi daw responsibility ng sheep ang yung for him to get himself at home.
Pero sabi dito, it may have wandered away, but the getting home is the responsibility of the shepherd. Ang mga dogs, ang mga horses, o pusa, pwedeng bumalik. Pero pagdating sa sheep, hanggat nakakakita ng daan yan, pupunta ng pupunta, lulusot ng lulusot, palayo ng palayo, hindi niya na alam kung nasaan siya. Wala silang ganung thinking, wala silang ganung talino. Wisdom. After it is saved, it finds itself resting upon the strong shoulder of the shepherd. Even tayo mga kapatid, minsan sinabi na natin sa ating mga sarili, Lord, nasan ka ba? Hinahanap kita. Pero kapatid, alam nyo ba na matagal ka nang hinanap ng Panginoon, tayo ang wala. Matagal niya tayo hinihintay. Matagal na ang bawat isa sa atin ay hinahanap niya upang tayo ay umuwi muli sa Kanya. Pero you know what? Gusto ng Panginoon, masumpungan natin siya. We are the one who gives several excuses and more of the reasonings kung bakit wala tayo sa Kanya. At siguro earliest time ng buhay po natin. I was saved nung pong high school, 4th year high school na po ako. And nung naiisip ko po yan, serve ako sa Lord at talagang sobra akong naging seryoso sa kanyang panawagan, sa kanyang ginawa sa akin nung young adult na po ako. And nung young adult ako, sabi ko, bakit ba hindi ko tinanggap ang Panginoon nung bata pa lang ako? Nung time na naiintindihan ko kung ano talaga ang ginawa niya para sa akin. Sabi po dito, hindi lamang po yung rest na makita natin na ang Lord ang bahala sa atin. Masumpungan lang natin siya. Si Lord ang securely maglalagay sa atin sa kanyang kamay. That we are in rest, that we are secure, that there is peace mula sa Kanya. Di lamang po yun. Letter C, it involves rejoicing. Pag tayo ay nahanap at nasumpungan natin ng Panginoon, merong kakaibang saya ang Panginoon. Merong kakaibang ligaya. Asan si ligaya? Hindi po siya. Ligaya ang meron ng Panginoon. This shepherd was able to rejoice with his friends and neighbors. Grabe po, no, nandito lang yung lost sheep ko. Grabe pa kapag tawanan tayo ng neighbor kung sinabi natin yun. Mga neighbors natin, grabe naman. Papahanda ka para lang dyan sa nawalang yan. Pero kung iba, he was overjoyed with the rescue of the one lost sheep. Jesus makes it clear that heaven gets excited about the salvation of just one lost soul. Bakit po? Dahil isang fellowship na naman ang nabuo, na-restored, isang kaluluwa naman ang na-claim, isa na namang kaluluwa ang na-save. Because usefulness has been restored, God cannot use dirty vessel, but He can save a sinner by His grace and use them in the amazing ways for His glory. Katulad ng paano niya ginagamit ang bawat isa sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? He has so much hindi ko na po ma-describe yung pagmamahal ng Panginoon, pero isa lang ang alam ko. Pagmamahal na hindi nagbabago, pagmamahal na hindi kayang buwagin ng kahit na anong storm o ng kahit na sinong kaaway, pero pagmamahal na mag-stay habang magmula ngayon hanggang sa kahuli-hulian o hanggang magpakailanman. Paano ba natin malalaman kung tayo ay nahanap na ng ating shepherd? Isa lang pong tanong ang meron ako sa bawat isa sa atin. Do you have a personal relationship with Jesus Christ right now? And if you will confidently say, yes, I accepted Him as my Lord and Savior, I have a personal relationship sa Kanya, then be still. Hayaan mo yung confidence na yan, yung boldness na yan, ay patuloy na makita at maranasan ng ating Panginoon. But for those who still have no personal relationship with Jesus, today is your day. Hindi ko po alam kung sino, pero isa lang po, ang pwede niyong tanungin, mahirap ba? May qualification ba? Meron bang requirement? Pwede ba ako dyan? Pero you know what? Napakadali lang po ang gagawin ng bawat isa sa atin. Paniwalaan, panampalatayaan, at tanggapin natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin more than 2,000 years ago. That we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Na kung ibibigay lang natin ang ating pananampalataya at paniniwala sa Kanya, naniniwala po ako na patuloy niyang makikita ang puso natin, na patuloy na bukas para Siya ay kilalanin na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Pag sinabi po nating Diyos, Siya ng buhay po natin, Siya ang masusunod sa anumang gawain o anumang plano, anuman pong desisyon, anuman pong iniisip ng bawat isa sa atin. Siya ang Diyos, Siya ang mangunguna, Siya ang ating tatanungin. Lord, anong gagawin ko kung Ikaw ang Diyos ko? Ikaw ang mangangalaga sa akin, Ikaw ang shepherd ko.
Alam kong hindi mo ako pababayaan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero sa iyo ako pupunta. At masusumpungan ko ang sagot na hindi ko makita dito sa mundong ito. Sa iyo lamang ang solusyon manggagaling at sa iyo lamang ang kasagutan na aking hinahanap sa aking buhay. Hindi lamang yun. Pag sinabi mo tagapagligtas ka, you are acknowledging yourselves na tayo po ay makasalanan lahat. At walang ibang makapagliligtas sa atin, hindi ang trabaho natin, hindi ang ginagawa natin, effort natin, o kung ano man po ang status ng buhay natin, laman ng bangko natin, pero kapatid, tanging si Kristo lang ang makapagbibigay ng kaligtasan na yan sa bawat isa sa atin. Because of sin, meron pong malaking gap mula sa Diyos, papunta sa atin, hindi natin kaya na pumunta sa Panginoong Diyos, pero dahil si Kristo binigay ang kanyang buhay, pwede tayong makalakad with direct access, with confidence, with boldness. Hindi mo isipin makasalanan ka, hindi mo isipin kung gaano kang kayabang noon, hindi mo isipin kung gaano kang kamatapobre o kung ano man mga ugali mo, puro iisipin mo, katulad ko minahal ng katulad ni Kristo para ako ay magkaroon ng personal na relationship sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, binabalik ka niya sa kanyang fellowship with Him. And I pray that each one of us will continue to see what God has given, sacrificially given to each one of us. He has given His Son for you and for me. Everybody, pwede po bang pumikit? Pwede rin po ba all heads bowed down? For those who have no personal relationship, wala pang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, pwede po bang itaas nyo lang ang inyong kamay? Pwede nyo pong ibaba after this? Pwede po ba? Thank you for that hand, brother. Meron po ba ngayon ang pagkakataon na kung saan? Salamat po sa kamay na yan. Sinasabi ng Panginoon, anak, kumakatok ako sa iyo, bukas mo ang iyong puso at patuloy na binibigay ko sa iyo ang buhay na walang hanggan. I am offering something for you, a gift that is specially and uniquely given for you, and this is for you. Pwede na po natin ibaba ang ating mga kamay. Sa mga nagtaas ng mga kamay, pwede po bang follow me sa prayer po na ito. Pwede po bang kayo ay sumunod sa aking panalangin? Panginoong Hesukristo, salamat po sa iyong pagmamahal. Kinikilala ko po ang aking sarili na ako ay makasalanan. At tinatanggap ko po ang inyong kapatawaran sa lahat ng ito. Salamat po dahil ang buhay mo ay binigay mo para sa amin upang ako ay mabuhay. Salamat of how you wholeheartedly given your life for me. Lord, right now, I receive you as my Lord and my Savior. Hayaan mo, Lord God, mula ngayon, ikaw ang manahan at ikaw ang manguna sa aking buhay. Pwede po bang tayo tumayo? And let us rejoice. The heaven is rejoicing right now for those people who receive our Lord Jesus as their Christ, as their Lord and their Savior. Lord, we want to praise you. Salamat sa suktulang biyaya mo. Salamat, Lord God, sa grasya, sa biyaya mo, Lord God. Ikaw ang patuloy namin itataas. We continue, Lord God, to acknowledge, Lord God, ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa amin. At patuloy, Lord God, ikaw ang manahan, Lord God, sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Karapat-dapat, pagkukulang ng mahal, at wagas mo magsimahal. Habang walang kakayanang musulian ka ng mahuli sa lahat mong ginawa. Yakap mo, ibig mo ako nang di kayang tumasan. Ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan. Hatian, salamat sa sukdulang biyaya mo.
mahalin. Yakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Panginoon po, sinabi po ng Panginoon sa mga tao na hindi pa nagkakaroon ng personal na relationship sa Kanya. Pero ngayon, gusto ko pong tanungin, tayo ng mga nahanap na ng Panginoon, tayo na nasungpungan natin siya, kamusta ang relasyon mo sa Great Shepherd mo right at this moment of your Christian life? I am praying, kapatid, kung gaano ka ka-passionate, kung paano mo nakita kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Hayaan mong everyday i-refresh ito ng Panginoon sa iyong buhay, sa iyong isipin, sa iyong puso. Hayaan mong araw-araw ng buhay mo, siya ay patuloy na itaas mo, siya ay patuloy na purihin mo, siya ay patuloy na mahalin mo. Karapat-dapat na siya ay purihin. Dahil ang buhay niya ang binigay niya sa bawat isa sa atin. Hindi niya sinasabi at hindi niya po tayo sinusumbatan ng sakripisyo na ito. Pero kapatid, ito ay dahil sa kanyang malaking pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yung pagmamahal na nagbigay para sa kanya, sabihin, suungin ang lahat ng paghihirap para ibigay ko ang buhay ko para sa iyo at sa bawat isa sa atin na narito. Napalaki, napakalawak, napakalalim ng pagmamahal ng ating Panginoon. Hayaan mo na bawat araw ng buhay mo, ibigay mo ito sa iyong Panginoon. Lahat ng ginagawa ng iyong kamay, ito ay patuloy na makapag-express ng iyong pagmamahal para sa Kanya. Hayaan mo na lahat ng ginagawa mo, siya ang kinukonsidera mo sa bawat desisyon at bawat steps na ginagawa mo sa iyong buhay mo. Because siya na ang nagmamayari ng buhay mo. Siya ay sa iyo at ikaw ay sa Kanya. At ang marka ng Panginoon ay nasa atin. The blood of Jesus upon us. Huwag kang matakot na mawala ulit dahil bukas ang pinto para sa atin upang tayo bumalik. Ang pagmamahal niya ay patuloy na nandyan, hindi nagbabago kailanman. Higit na anuman, siya ang patuloy na nakakaunawa at nagmamahal sa bawat isa sa atin. Patuloy natin itaas ang ating patuloy na kamay, ang ating boses sa Kanya upang sa'y purihin. Hallelujah to you, Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Lord God! Oh, Lord! You are worthy! You are worthy, Lord God! Salamat! Salamat po, Panginoon! Thank you, Jesus! Yes, Lord! Whoa! Hallelujah! 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 Whoa! Hallelujah! 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 Whoa!
kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Malakas na talakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal. Salamat sa biyaya. Salamat sa iyong habag. All praises, all adoration belongs to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God.